On average, ang ating katawan ay binubuo ng 70% water. 71% naman ng Earth's surface ay tubig. Ganon kahalaga ang tubig sa ating buhay at pagkabuhay. Pero, naalagaan ba natin ito? Dito sa Pilipinas, 180 sa 421 o 43% ng ating mga ilog ay polluted. 13 sa 23 o 56% naman sa ating mga water bodies na classified as public body supply ay kontaminado na ng fecal coliform. It is still unsafe to bathe in Manila Bay, including the Baseco Beach, as high levels of fecal coliform bacteria were detected in its waters. Kaya taon-taon, nasa 50,000 waterborne diseases ang nare-report. Based on DOH data, acute bloody diarrhea, rotavirus, and typhoid fever all went up by over 100%. Human activities ang pangunahing dahilan kung bakit nagiging polluted ang tubig natin. Untreated sewage, industrial waste, agricultural waste, at oil spills. Ito'y iilan lang sa mga dahilan. At dahil interconnected ang ating water systems, lumalaganap ang kontaminasyon at dumadaloy ang polusyon sa iba't ibang parte nito. Pero hindi lang kontaminasyon ang kaya nating padaluyin. Kaya din nating padaluyin ang pag-asang hatid ng ating sama-samang pagkilos. Ang kwento ng muling pagkabuhay ng Tongtong Falls ay isang inspirasyon na meron pa tayong magagawa. Ang dissolved oxygen content nitong tubig dito sa Tongtong is 4.5. So halos semi-buhay kasi ang passing is 5 eh. So after 7 months nung ipatest ng Taytay River Initiative, base sa datos nila umabot na ng 6.67 yung oxygen content nung tubig, sapat na para bumuhay ng mga isda, talangka. Actually may makikita mga talangka dyan tsaka mga isda. Yeah, dito sa atin sa Tongtong Falls na atin pong ginagawa ngayon, so naging part po ang atin pong mga community sa paglilinis nito. So marami po tayong ini-invite at syempre ngayon nakikita nila yung ganda at tuloy-tuloy na paglilinis nito. Kaya ito yung nagiging parte sila, hindi lang po tayo sa atin sa pamahalaan ng Barangay ng Dolores. So nag-invite po tayo ng mga schools, ng iba pang mga organizations, parties kahit papaano mas madami ang makakita at makatuklas na meron tayong inaalagaan na Tongtong Falls dito po sa Barangay Dolores. Itong project na to is compliance sa Manila Bay Mandatum na tayo, depository tayo dun sa Manila Bay. Dadaan sa bayan ng Taytay, sa Antipolo, sa Taytay, pupunta ng Laguna Lake, pupunta ng Manila Bay. So kasama tayo sa nag-contribute ng pollution doon. So sa aming part, bilang isang barangay, paano kami makakatulong, gusto namin buhayin itong tubig na to. Para pag bumaba ito doon sa Taytay River, medyo magkakaroon siya ng reaction doon sa patay na tubig doon. Baka sakali, hopefully, mabuhay niya in siguro 5 or 7 years from now. At baka bawas tayo ng pollutants na dinadala natin sa Manila Bay. Importante kasi na katulong natin yung mga stakeholders eh. Kasi pag tayo lang, gobyerno lang ang kikilos, wala. After namin sa gobyerno, sa barangay, mawala kami sa barangay, tapos na yung initiative. So ang ginawa namin, yung program na to, ginawa namin, in-involve namin yung community. Kaya kahit wala na kami, pwede nilang ituloy. Since nakita nila na maganda yung resulta, sila na mismo ang nag-aalaga dito, nagre-report kung may nagtatapon ng basura o may nagtapon ng chemicals. Nababantayan natin na maayos. Nagagawa natin na maayos yung pagsasaayos nitong Tongtong Falls. Tayo ang makakapagdikta kung anong uri ng daloy ang pipiliin natin. Ito ba ang daloy ng polusyon o daloy ng pagbabago para sa susunod na henerasyon?
71% of the Earth's surface is water covered, and 96.5% of all Earth's water are in the ocean. As an archipelagic nation, the importance of water is undeniable, especially in our daily sustenance. Kaya napaka-importante na pangalagaan natin ito. Hello and welcome to Kalikasan Day Every Day. I'm your host, Ces Quesada, ang iyong tita na laging nagpapaalala na caring for our planet is not just a once-a-year event, but a daily commitment. Samahan niyo po kami in our movement to make every day a celebration of our beautiful, interconnected world. Let's champion the environment together because caring for our kalikasan is not just for one day, it is a way of life. Pag-uusapan naman natin ang issue ng water pollution at ang epekto nito sa ating marine biodiversity and fisheries. Sasamahan po tayo ngayon ni Dr. Caroline Marie Haraulia ng UP Marine Science Institute or UPMSI. Dr. Haraulia holds a PhD on Earth and Environmental Sciences from the University of Illinois. Siya din po ang head ng Marine Physical Sciences Division of the UPMSI Laboratories at ang program leader ng ongoing project on biodiversity and resilience of coral reefs and associated ecosystems in submarine groundwater discharge areas. Also joining us via Zoom is Mr. Nazario Briguera. Mr. Briguera is currently the Chief Information Officer and spokesperson of the Department of Agriculture's Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, where he supervises the production of various communication campaign materials from the point of concept development up to execution. He will share with us paano naapektuhan ng ating fisheries at fisher folks dahil sa water pollution. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Haraulia at Mr. Briguera. Kamusta po tayo? Magandang Thank umaga po. you for- Magandang umaga sa inyong dalawa. Dr. Haraulia, na-mention po sa ating documentary na according sa report ng Senate Economic Planning Office na as of 2023, 43% now of our rivers are polluted. And 56% of the bodies of water na pinagkukunan natin ng public consumption are already contaminated with fecal coliform. Ano po ang extent ng water pollution sa ating bayan, sa marine diversity ng ating bansa? It's a sad fact, but when you have fecal pollution, it also means that we lack the facilities to clean up itong untreated wastewater. So, yes, if you look into our whole country, the best case scenario is Metro Manila, where we have 22% that's connected to a sewerage system, and we have treatment of wastewater facilities. That's the best case scenario. So 22%. Up to could be plus minus a few Uh-uh. percent, but that's the best case scenario. So we do have a big problem in cleaning up our wastewaters. We need more of these facilities. They're very expensive, yes, but it's a need. So that's why the numbers are quite high. So ang sinasabi ninyo, talagang napakalaki ng problema ng Yes. water pollution sa bansa natin. Ano po ang epekto ng problemang ito sa ating mga ordinaryong mamamayan tulad ng ating mga mangingisda at sa buong fishing industry ng ating bansa? Okay, first we need to appreciate kung anong nakukuha natin sa dagat, for example. It's not just the food that we eat, the fish, mainly Filipino, Southeast Asian people. A lot of our protein comes from seafood. So hindi lang sa pagkain, in everyday materials that you use. For example, seaweed, you'll find it in your toothpaste, in the makeup. So a lot, yes. Meron din tayong mga gamot na galing sa dagat. Those that can cure breast cancer. Those that are painkillers. No, so there's a lot that we could get from the sea, and we're not even finished studying what we could do with all these materials. See, when you're an organism in the sea, survival is key. That's why they develop within themselves chemicals that could ward off potential prey. But it's this type of survival mechanisms that enable them to thrive. And it's this type, for example, sponges, no? The waters are filtered through the sponge.
but these waters could be polluted. So the organism has to be able to survive. And because this organism is able to come up with certain chemicals for them to survive, these chemicals that ward off the pollutants are also some of the chemicals that we may be able to reproduce as medicines. So ang sinasabi nyo, hindi lamang po pagkain kung hindi sa mga pang-araw-araw nating gamit, nanggagaling sa dagat. Yes. Oo. So, Mr. Biguera, sa punto po ninyo na bilang nasa fishing industry po, ano po ang direktang ano po mga hamon para sa inyo sa industry ninyo gawa ng water pollution? Well, ang unang-una po kasi ang ating, for example, ang ating marine environment, may tinatawag po tayong marine habitats. Ibig sabihin, ito po yung mga tinitirhan ng ating mga isda, no? Ang mga isda po ay kagaya rin ng ating mga tao, may tirahan sila. So ngayon, ang polusyon ay nakakaapekto po ito, sinisira po nito ang tirahan ng ating mga isda, ang marine habitats or yung water habitats natin. For example, sa mga ilog, kung mataas ang level ng polusyon, so masisira yung kanyang natural habitats ng mga isda. At gayon din sa ating mga karagatan. Masisira ang ating mga corals, ang ating mga seagrass, pati itong ating mangroves. Kapag talaga hindi natin pigilan ang polusyon sa ating mga katubigan. Oo, kasi naalala ko, recently nagkaroon tayo ng oil spill, di ba? Paano niyo mapapaliwanag yung epekto, yung laki ng epekto ng paninira ng oil spill na to sa ating karagatan, sir? Yes, una-una naging ilang lalawigan yung naapektuhan nitong recent oil spill. Nandiyan po yung lalawigan ng Bataan, ng Cavite, ng NCR, pati po yung Batangas. So talagang napakalaking hamon ito, no? At napakalaking threat or banta mismo doon sa katubigan ng Manila Bay na alam naman po natin may issue na rin sa pollution. So kung Yes. madagdagan pa ito, ay talagang masisira na yung mga tirahan ng mga isda, magiging kontaminado yung mga isda kung hindi ito napigilan. So napakalaking epekto nito sa kabuhayan ng ating mga tao, maging doon sa tinatawag natin na food security at food safety ng ating mga mamamayan. Nako sir, nabanggit niyo po ang food safety. Ako, mahilig po ako sa isda, pero nababahala po ako dun sa issue ng microplastics. Katulad do, pag uwi ko dito, ang ulam ko, sap-sap with microplastic. My goodness, safe pa po ba kumain ng mga isda ngayon? Ngayon po, masasabi natin, generally speaking, ligtas po ang ating mga nabibiling isda sa ating mga palengke. At well, tama naman po kayo, nagkaroon ng issue tungkol sa microplastics. Pero pagka pinag-usapan po kasi natin ang microplastics, medyo kailangan pa po dyan ng malalimang pag-aaral ng ating mga siyentista. Kasi sa ngayon po, kahit magbasa po tayo sa mga literatura, wala pa pong kumbaga certain parameters or measurement kung Oo. gaano nga ba kalaking or kadaming microplastic at pwede makaapekto sa kalusugan ng tao, no? Pero itong huli na nagkaroon nga ng pag-uulat ng isang ahensya ng gobyerno doon sa, I think, sa Bangus Nakuha. Pero yun naman po ay nasa, I think, ang concentration nandoon sa lamang loob. So kailangan lamang linisan natin yung yung ating mga isda para mawala yung agam-agam natin tungkol sa microplastics. But the Oo. issue of microplastics is an issue that we really need to face. Kasi nga isa na itong mensahe na nagsasabi na talagang kontaminado na ng mga plastics ang ating katubigan. Pero para po mapanatag ang ating mga mamamayan, sa ngayon po wala pa naman po tayong masasabing anunsyo or pag-aabiso sa mga mamamayan na hindi ligtas ang mga nabibiling isda sa mga palengke, provided na sariwa po ito, nalinis ng mabuti at maayos ang pagkakaluto. Dr. Haralia, may maidadagdag po kayo tungkol doon sa sinabi po nila? Yes, may mga research na meron silang mga na-detect na microplastic. But kagaya po ng sabi ni Sir, hindi pa ito normalized or hindi pa maraming results nito and kailangan pang ma-compare. Okay. Okay. So,
Sa bahagi po ng gobyerno, no? Halimbawa po sa inyo, sir, sa BIFAR, meron po ba kayong mga programa na naglalayong panatilihan ng kalinisan ng ating mga yamang dagat at itong ating mga oceans? Meron po ba kayong mga programa? Yes, yes ma'am, meron po kami. Unang-una nandiyan po ang aming programang tinatawag na Malinis at Masaganang Karagatan or yung MMK. Isa po itong programa ng national government through the DABFAR na magbigay insentibo sa pamamagitan ng pagbibigay ng award at in fact meron din po itong kaakibat na livelihood projects kapag nanalo po sa programang ito. So doon po sa Malinis at Masaganang Karagatan, ang bawat local government units na nagpakita ng best practices on coastal resource management ay sila po ang nabibigyan ng gantimpala. At ang mga criteria po nito, ang bawat munisipyo or local government unit ay dapat wala pong nagaganap na illegal fishing, meron po silang mangroves, meron po silang marine protected area, dapat po walang basurang dumadaloy sa kanilang karagatan. Ito po yung pinaka-importante sa pinag-uusapan natin ngayon at kailangan nagpapatupad po sila ng close fishing season. So doon po sa wala dapat dumadaloy, ang tinitingnan po namin talaga kung ang isang local government unit ay may komprehensibong solid waste management program. Kasi po, nagsisimula talaga ang lahat sa lokalidad. At gusto ko na rin banggitin, ang lahat po ng programa ng gobyerno ay hindi magkakaroon ng positibong epekto kung tayo po mismo mga mamamayan ay hindi nakikilahok po dito. Kasi po yung domestic waste, yung mga basura po natin, nagsisimula po yan sa ating mga kabayan. Okay, tama po 'yon. Ngayon, Dr. Haraulio, gaano kahalaga sa tingin ninyo ang pagpapanatili ng kalinisan ng ating yaman tubig sa pagtitiyak ng isang masaganang, pangisdaan? Kasi napakalaki ng problema, meron kaya kinakailangan ano, gobyerno lang ba, mamamayan, papaano ba natin iso-solve ito? Well, it's really very important to have water bodies, especially kung saan tayo kumukuha ng pagkain natin, na malinis sila. No? So, that's very important. The action, meron tayong iba-ibang levels. May international level, may national government, may local level, and for each and every one of us, importante yung personal household level. Kasi yun yung source, no? Maliban sa mga industry, source din yun. Kung hindi naayos ang kanilang pag-manage ng kanilang waste, whether it's dissolved or particulate waste. So, there are emerging pollutants like yung pharmaceuticals na pwede nating makita sa dagat. Yung untreated wastewater, kasabwat dyan yung example, yung mga sa gamot na hormones and other stuff, endocrine disrupting substances. There are other pollutants na kung hindi man namatay yung fish, pwede silang mag-bioaccumulate sa fish and then you'll find that again on your plate. So it's really very important. Kaya magandang may mga programs kagaya ng diniscuss po ni Sir. So bali ma'am, ang sinasabi ninyo mula sa household, sa industrial at sa national level, dapat talaga pinag-uusapan itong problemang ito. Yes. Bago po tayo magtapos, nais ko po naming hingaan ng mensahe ang ating pong mga resource speakers. Pwede nyo pang i-address sa ating audience. So we are living here in the Philippines, which is part of the Coral Triangle, no? If you know about the Coral Triangle, the center of that biodiversity, whether you're talking about corals, fishes, nandito malapit sa Pilipinas. So we're practically living in paradise, marine paradise. If we don't take care of this, it's a Noah's Ark of all this genetic material, no? If we don't take care of this, we start losing them. We have not even, our research is not even at par on the number of species that we have. You can just imagine how much resource this is. So we are here at this day and time. It means we are heirs to this great paradise. It's our responsibility to keep this paradise as it's supposed to be. Tama po. Kayo po, Mr. Briguera? Siguro po bilang panghulang mensahe, nais ko lamang pong sabihin sa ating mga kababayan
na ang ating katubigan, ang ating karagatan ay yaman ng sambayanan. So kailangan po natin itong sustainableng linangin dahil tayo rin po ang maapektuhan kung ito ay masisira. Dapat po nating tandaan na ang kasiguruhan ng ating pagkain ay nakadepende po sa isang malusog at malinis na kapaligiran. Maraming salamat po sa ating mga experts na si Dr. Haraula, at ng UPMSI at si Mr. Briguera from BIFAR. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras ninyo para sa amin. Water is the lifeblood of our planet. It sustains all forms of life and supports the balance of our ecosystems. But it is also one of the most vulnerable resources, subject to the impacts of human activity and climate change. Responsibilidad po nating lahat to ensure that future generations inherit a world where clean and safe water is a given, not a privilege. Tayo po ang maging change makers, maging advocates at maging stewards of our environment. Beyond the facts and figures today, dapat mas paigtingin pa natin ang ating commitment para sa pagbabago. Our commitment today can ripple out to create waves of positive change, restoring the purity of our waters and ensuring a healthier planet for all. Let's carry the Kalikasan Day Everyday spirit with us. Remember that caring for our kalikasan is not just about what we do today, but how we make every day count. So let's make it a habit. Let's make every day count and every day a Kalikasan Day.